At dahil nga may natira pang kape or dako mo mga kananays, ay isinahog ko na nga rin dito sa natitira pa naming langka. Naalala nyo nga mga kananays, nung nagkatapo ako ng langka ay hindi ko po lahat iyon niluto. Balik kalahati nga lang po ang aking iginata noong time na yun mga kananays. At ito pa nga may natira. Bali bumili na nga rin po ako ng bulaklak ng kalabasa mga kananays para ito naman ang halo ng ating langka. Ang sarap kaya ng dinding na langka mga kananays, hindi lang sa paggata. Lalo na meron naman tayong bulaklak ng kalabasa at saka naman itong palang. Kung hindi mo po naiintindihan yung palang mga kananays ay sigarilyas nga po pala ito. Sa tagal-tagal ng panahon mga kananays, ngayon lang ulit ako magluluto ng dinengdeng na palang at may mga bulaklak ng kalabasa at itong natirang langka nga mga kananays. Kinuha ko na nga rin po yung langka na sinasabi ko mga kananays na natira ko po nung naggata po ako at ito na nga mga kananays, sobrang brown na po talaga dito sa mga balat niya. At syempre hindi naman po pala bulok yan mga kananays, ganyan lang po talaga yung kulay niya dahil nga po nabalatan na at nilagay ko nga sa ref. Pwede pa naman po itong dingdingin mga kananays, aba naman sayang naman kung itapon lang, di ba? Kaya ang ginawa ko mga kananays, bali binalatan ko nga po ulit yan. Tapos ko na ang balatan lahat mga kananays ay ayan, to slice na nga po muna ako dyan na paulit-ulit lang ang aking pag-i-slice. Tapos na nga ako sa paghihiwa ng langka mga kananays ay agad ko naman inilabas itong kape or dakumo mga kananays dahil ito na nga karami ang ating iluluto today. Nagpakulo na nga rin po ako ng tubig mga kananays, bali nilagyan ko nga po pala ng luya. Kung magtataka kayo mga kananays kung bakit nilagyan ko ang luya ang aking dinengdeng. Para sa ganun ay hindi po malansa dahil nga po kape or dakumo ang ating isasahog. At syempre hindi naman po mawawala sa akin itong bagoong. Ito talaga yung pinakadabis mga kananays, lalo na pag nagluluto po ako ng dinengdeng. Ay hindi po talaga mawawala sa akin itong bagoong na to. Pagkatapos ko nga po pala ilagay yung bagoong mga kananays ay susunod ko na nga rin po itong dakumo or kape. Ganito talaga magluto yung aking ina mga kananays, ay talagang kuhang-kuha ko pero mas masarap pa rin ang luto ng aking nanay. Ito talaga yung pinakamiss ko mga kananays pag nagluluto ang aking nanay. Lalo na pag nagluluto siya ng kape or dakumo na may papaya. Ang sarap-sarap kaya yun mga kananays. Nakakamiss talaga mga kananays ng mga panahon na kompleto pa kayo ng iyong pamilya, yung wala pang asawa kahit sino sa inyong magkakapatid. Tapos halo-halo pa kayong lahat na kumain sa pagkainan. Nakakamiss kaya yun mga kananays. Syempre ngayon mga kananays may mga kanya-kanya na kaming pamilya. Bihira na lang din po kami na mamasyal doon sa aming mga magulang. At syempre hindi lang naman po ako yung bumibisita doon mga kananays. Dahil yung mga ibang kapatid ko nga mga kananays ay nandun pa nga sila sa mga puder nila. Kailan lang nung bumisita ulit kami doon mga kananays ay talagang pinagluto kami ng aking ina ng dinengdeng ulit. Kahit araw-araw pa na iluto niya yung dinengdeng mga kananays ay hindi po talaga ako magsasawa. Gulay is life. Ang sarap kasi sa pakiramdam mga kananays, lalo na pag kumakain tayo ng mga gulay. Lalong lumalakas yung ating resistensya sa ating mga katawan. Kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko mga kananays na lagi silang mag-ulam ng gulay at wag silang namimili kung ano man po yung ulam ng aking iniluluto. Bali naglagay na nga rin po ako ng kaunting asin mga kananays para naman po may lasa ang ating iniluluto. Hayaan ko nga lang po itong kumulo mga kananays at maya-maya ay ilalagay ko na nga rin po itong pala or itong sigarilyas. At habang nga inaantay ko pong malutong aking dinengdeng mga kananays ay nakabili nga po pala ako ng suso or lid. Grabe na talaga ang mga bilihin mga kananays ay sobrang napakataas na. Pati suso ay kinikilo na nga rin mga kananays. At ito na nga luto na nga ang palang or sigarilyas mga kananays kaya susunod ko naman po itong bulaklak ng kalabasa. Habang nga niluluto ko to mga kananays ay talagang natatakam na nga ako at aba hindi na ako makapaghintay kumain. Habang nagbo-voice over nga ako ngayon mga kananays ay nawalan pa nga ng kuryente dito sa amin. At eto may paulan-ulan or ambon pa nga konti dito sa amin mga kananays. Yan po ba sa inyo mga kananays? Umambon-ambon din po ba sa inyo? Natatawa na lang talaga ako mga kananays at habang nagbo-voice over pa nga ako ay dumaan nga po yung nagtitinda ng mga tinapay. At ito na nga mga kananays, sa wakas nakaluto na nga ako ng aming ulam. Bali magsasandok na nga ako ng aming ulam mga kananays. Bali binigyan ko nga din ng ulam yung biyanan ko dyan mga kananays. Para naman sa ganun ay makakain na nga din siya. Hindi man sila naging mabuti sa akin mga kananays. Basta ang importante, pinapakitaan ko pa rin sila ng kabutihan. Bahala na sila kung ano pang panghuhusgang sabihin nila sa akin mga kananays. Ang importante, hindi ako nagbago lalo na sa biyanan ko ay binibigyan ko pa rin ng ulam. Piliin pa rin natin maging mabuti sa mga tao mga kananays kahit hindi sila naging mabuti sa atin. Dahil tayo pa rin ang ibibless ng Panginoon.